Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:06. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa lado nasyonal, lead prosecutor Luis Trud direct examine kana NBI laban kay Melvin Matibag. NBI Chief inakong Mrs. Kani nag-endorse kan article of impeachment laban kay Vice Inday Duterte. Duwang minor na priya tumagnetic o tumagmatic erupsyon na i-record kan na bulkan kan na Taal. Defense permar na sa parte mismo kanda Netherlands si Vice Inday Duterte. Face-to-face classes suspendido sa nagkapirang lugar ngunyan pizza 22. Lakso na may patutsada subuot sa bupol na Senator Judge. U.S. Secretary of State Marco Rubio yaon sa Pilipinas. Napariti formal nang nagtukaw bilang bagong pamayo o AFP chief. PNP maigpit na pinagbiberipika kung nasa luwas na kan nasyon si Atong Ang. PNP tinauanin doon ang reward money sa nagkapirang mga informante. NBI Chief acronym kan READS Coalition bakong tugpa sa pangaran kan grupo. Nagkapirang mga senator judges may reservation na ipinagpapasumpi na financial record ni Vice President Sara Duterte. Joshua Garcia and unfollow na subuot sinda VP Sara asin Alan Cayetano. Grade 9 student nadakupan ni naabuton sa 200,000 na pinagtutubudan na Shabu. Ilang aldaw na transport strike maarangkada puon ngunyan aldaw. 41 na ang sinasabing gadaan sa pag log kana sarong peri duman sa Guyana. Yan ang nagkapara sa mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay.
Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matugang liwata, marhay na aga po sa Endokubos ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na ginakan mga barata, inutuntan mga barata sa kamugtakan kan panahon. Pinaglalao man na madaraan na southwest monsoon huwabagata ni mapangananguro na kalangitan na may pabarabagsak ninda pagbagunas kan uran asin pakikilata pagdadaguldul sa parte mismo kan Mindanao asin Palawan ngunyan aldaw kan Miyerkules. Sabi iyan kan Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration of Pagasa basado sa record kan State Weather Bureau makakamati nin mapananguro na nakalangitan na may pakurukuriat na pagbagunas kan uran asin thunderstorm an bilog na Mindanao, Western Visayas, Negros Island region, Central Visayas, Palawan ninuliman kan habagat. Nagpatanid man ang pag-asa sa posibleng pagbaha asin pagu kanaga bunga naman kan katamtaman sa gudnang makusog na pagbagunas kan uranda mantang maapiktaran kada throat o buntot kan low pressure area LPA anda enterong Kabikulan asin man Eastern Visayas na pinaglalauman makakamati man yung mapananguro na kalangitan may pakurukuriat na pagbagunas kan uranda asin thunderstorm asin digdi nagpatanid ana pag-asa sa posibleng pagbaha asin paglandslide sa mga apektadong lugar sa parte kan Bicol Region sa Metro Manila asin natatadang parte kan Luzon pinaglalauman man ana mapananguro na kamugtakan kan kalangitan asin may pabarabagsak ninda pagbagunas kan uran asin thunderstorm bunga naman kan localized thunderstorm. Sa tuyang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, pinaglinaw ngunyan kan Chinese Ambassador Jing Quan na mayo nin pagkaaramdaan na China sa kontrobersyal na Artificial Intelligence sa AI video na pigpakuriat kan sarong Chinese state-run media matapos iladawan ang mga Pilipino bilang mga kabalang. Paayag kan ambasador na gibo ini kan na media asin na bako kan gobyerno subuot da isubuot kontrolado kan na gobyerno kan China ang gabus na pinagpupublikar kan mga media organization sa saindang nasyon na nangapudan man si Jing na ipagpapadagos na lang kan na Pilipinas asin China ang dialogo tanganing mapakaray ang relasyon kan duang nasyon sa tao ka nagpapadagos na tensyon duman sa parte kan West Philippine Sea. Sigun sa iya, may mga daipa nakakaintindi anda China sa iba pang mga pagtaraid na mga nasyon alagad nagtutubod siya na dapat magdanay ang dialogo asin man negosasyon tawanin suwestyon kan Chinese Ambassador na igilid mo na kan na nasyon ang mga daipagkakasundo asin na pagtawanin fokus ang posibleng kooperasyon sa lado kan oil asin gas exploration. Kasabay kani pinagkumpirmar ni Jing na maghihilingan sinda Chinese Foreign Minister Wang Yi asin Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa sideline kan na Asian Foreign Ministers meeting tangani man ato karon ang issue sa pagultanan kan Pilipinas asin man kan China. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, suminakat na sa 41 ang bilang kan mga nagkagaradan matapos man na maglubog ang sarong pere duman sa Guyana. Basado sa record kan mga autoridad duman, digdi na dagdaganin 77 ang bilang kan mga nailigtas gikan sa nasambit ng trahedya mantang nagpaparagos ang search and retrieval operation sa lugar
lugar kana sambit ng insidente. Nangyari ang paglubog kan perikan aldaw kan Sabado nin pagkabanggi mantang lunad ang naabuton sa 179 mga pasayro sa kunyunyan kadakol pa man ada naandal asin kadakol pa ana nawawara siguna sa mga investigador kabali sa mga posibleng naging kausa kan nasambit ng insidente an bakong tamang passenger manifest asin pinagtutubudan paggamit kan mga illegal na droga kan nagkapirang mga miyembros kan crew sa presente 16 na mga lulunadan pandagat an pinagpakuriyat duman sa lugar kan pag pinaglubugan tanganing makatabang sa nasambit ng operasyon. Pinagpanginutan kan mga friends diver katabang an mga lokal na mga rescue team an paghanap sa iba pang mga nawawarang mga pasayro kan nasambit ng peri. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, maarangkada ngunya na aldaw kan Miyerkules pet sa 22 kan bulan kan Hulyo an inot na aldaw kan transport strike na madurar nin sagkud aldaw kan Huwebes Hulyo 23 bilang protesta sa sunod-sunod na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo sa subuot daipagtrayumpo kan Department of Energy DOA natawanin atensyon resolveran ang epekto kani sa sektor kan transportasyon sabi kan grupo kan Manibila dai pwedeng magtuninong na sanaan mga tsuper mantang padagos na naglalangkaw ang presyo kan gasolina na lalo subuot nagpapatios sa kabuhayan kan mga tsuper pahayag kan grupo na imbis na maghigpit asin digdiya bantayan asin papanaguton ang mga oil companies nagiging kontento na lang subuot ang DOA sa pagdul nin mga paliwanag sa kada oil price hike. Binanggit kan Manibila ang mga report ka nagkaperang mga gasolina na subuot naubusan ng nin supply antes ipasunod ang dakulang paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo na subuot dapat tulos imbestigahan kana mga nanunungdan kan sinambit ng ahensya kasabay kan bagay na ni nangapudan ang grupo na papanaguton ang DOA asin man ang kampanya kan lana o kumpanya kan lana mantang liwat na tawanin doon an sa indang pangapudan para ban sa pagpapasulod kan dagdag plete tangani manda na matabangan ang mga tsuper na makasabay sa padagos na paglangkaw kanda sa indang mga gastuson. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal sarong grade 9 na estudenta anada ko pa na asin pinagtutubadan ng Shabu na pinagkakarkulong nagkakantidad 200,000 pesos sa laog kan sa indang eskwelahan duman sa parte kan siyudad kan Bacolod kasudma. Sigun sa pulisya, nagsagibunin pag-inspeksyon ang school security guard sa bag kan mga estudyante matapos na makaresibinin mga report na subuot may daraining mga patarum na bagay sa isinagibong pag-iimbestigar na diskubre ang pinagtutubran illegal na droga sa laog mismo kan sa iyang bag. Tulos na pinagpasairarom sa pangangataman kan Bacolod City Social Development Center ang minor de edad na grade 9 student mantang nagpapadagos pa ang investigasyon. Higot man na pinagnigaran kan ina kan estudyante na sangkutan sa iyang aki sa illegal na droga. Sabi kan pulisya, saro sa mga anggulong pinaghihiling ninda, iyo ang posibilidad na naging biktima nin sarong prangka ana estudyante inaaram paman kan mga autoridad kung paano nakalaog sa eskwelahan ang pinagtutubudan Shabu asin kung sisay ang posibleng may pananagutan sa sinambit ng insidente.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, dahil nakaligtas ang aktor na si Joshua Garcia sa mga netizen matapos na mari sa subuot na dahil nakafollow sa Instagram ang mga account ni Vice President Sara Duterte asin Senador Alan Peter Cayetano. Nag-ugat ini kana marisakan mga netizen and haros pag-refuse kan aktor sa nagkaperang mga TikTok video na may relasyon sa impeachment proceeding laban kay Vice President Inday na kadaklan subot gibo kan DDS Diehard Duterte o Diehard Duterte supporters. Digdi ninuli ka nagkaperang mga social media users and daina subuot hihiling ana pangaran ninda Duterte asin Cayetano sa following list kan nasambit ng aktor. Mayo pa manin pahayag si Joshua kasumpay kinasambit ng Orolay. May mga netizen man na nagkomento mapadapit man sa posibleng pananaw kan aktor sa politika. Maantang may iba man na nagpahayag na bakong bastante na basihan na ang social media following list tanganing aramon asin itukdo ang pananagutan kan sarong individual. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagpahayag kanda reservation ang nagkaperang mga senator judge sa naging desisyon kan Senate Impeachment Court na magpaluwas ni insumpena para man sa bank records, tax records, asin mga dokumentos gikan man sa Anti-Money Laundering Council AMLC ni Vice President Sara Duterte kan sa iyang aguma na si abogado Manasseh Carpio. Sa parte kan na pahayag kasudma tinawan doon ni impeachment court spokesperson abogado Reggie Tunggul na nagsampa nin magkasuway na manifestation sinda Senator Judge sa Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lorenda Ligarda, Amy Marcos asin Camille Villar kasumpay kinasambit ng subpina. Sabi ni Tunggul, nilinaw pa man kaniko na nagsampa nin manifestasyon si Senator Judge sa Bongo para ban kay Senator Amy Marcos kontra siya sa pagpapaluwas ka na subpina para man sa financial record kan Vice Presidente na digdi nagsasako pa sa panahon na antis pa man naging ikaduwang sinasabing ikaduwang pinakalangkaw na opisyal o Vice President si Inday Sara. So buot digdi nagpuon lang ang termino ni Duterte kan na pitsa 30 kan bulan kan Hunyo 2022. Kaya subuot nangyari ang bagong pitsang ini anday pwedeng maging basihan kan impeachment laban sa iya. Dagdag pa man ni Senador Marcos kung may mga issue manungod man sa yaman na natipo ni Duterte antes ini na magtukaw sa pwesto, dapat ini dangugon sa mga regular court asin bako sa impeachment court. Nagpahayag man nin reservation si Senator Camille Villar maski nga ni binibisto kani ang kapangyarihan kan impeachment court na mag-issue ni subpoena. Pinagpahayag kani dapat limitaran ang mga dokumentong pinagahahagad sa panahon kanda pag-serbi kanda sarong impeachable official. Bunga naman sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representative. Sigun pa man kibilyar, mayo subot nin malinaw na basihan kung tano ta kaipuan dangugun ang mga record na sakop kan haros 2 dekada nin transaksyon kan Vice Presidente. Nainut naman na nagpahayag si Senator Judge Robin Padilla na nagpapasumpina sa financial record ni Vice Sara. Kung sa ina ipinagapahayag kani na magiging panalmingan dapat bukasan ang bank records kan gabos na mga impeachable official.
kana haputon kung maikukonsidera na pagkontra ana isinumating manifestasyon kanagkaparang mga senador. Sinabi ni tunggol na haro sa arog kani ana ipinagpapaluwas sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa nasambit ng hearing. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagpayag ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa pagpapadagos kan Senate impeachment trial ni Vice President Inday Duterte na bakod subuot asinda isubuot nagtutugma ang mga acronym na raids sa bilog na pangaran kan koalisyon na pinapamayuhan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa pagdangog kasudma liwat na digdi ipinagpailing sa impeachment court and video kan raids sa coalition na meeting kan pit sa 12 kan bulan kan Abril 2026 kung saan binanggit subuot ni Mayor Duterte na mayo sindang ibang kinakaipuan kundi an payulang ni President Ferdinand Marcos Jr. Kasunod kani hinapot kan impeachment court si Matibag kung aram kani an kaulugan kan pangaran na raids asin digdi sinundan ini kanapot ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero kung an akronima anda tataramo na raids. Ipinagpaliwanag ni Matibag na bako subuot na digdi kaparehas na akronim sa bilog na pangaran kan grupo ninuli kan nakapalaman digdi ang Reform Alliance for Good Governance na subuot digdi dai pinagbilog sa tataramo na raids. Mantang ipinagpahig kan NBI Direktora na uminabot sa 691,000 ang viewers kan live broadcast sa pagtitiripon kan raids sa coalition na subuot nagpapahiwa sa epekto kan subuot pahayag kan nagbunga ni peligro sa intero nga pagbabanta asin man sa lado kan karahayan kan seguridad kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata, idinuhol na kan Philippine National Police PNP ang money o monetary reward sa nagkaparang mga civilian informants na naging labi sa pagkakadakop kan may kinakaatubang na mga kaso. Pinanginuta ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagtaukan cash rewards na nagkakantidad 9.275 million pesos sa nagkapirang mga informants. Ninhuli man kan impormasyon na ipinagaduhol kan mga informanti na dakupaan 21 katao na may kinakaatubang nin manlain-lain na mga kaso digdi sa laog kan Pilipinas. Kabali sa mga kasong ini iyo anda sinasabing kidnapping, murder, theft, kidnapping, homicide, grave with collision, acts of lasciviousness, sexual assault, rape by carnapa knowledge, violation of Republic Act number 7016, violation of Republic Act 8353 in relation to Republic Act number 7016, violation of Republic Act number 9516, asin violation kan Republic Act number 10591. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, higot na piga aaram asin pigbibiripikar ngunyan kanda grupo kan Philippine National Police o PNP ang mga bareta na nakaluwas na kan Pilipinas ang negosyanteng si Charlie Atong Ang anda
pinagtutok dong iyo an mastermind sa pagkawara kan mga parabulang sigun ki PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na mayo pa nin kumpirmasyon sa mga barata na nakaluwas na nin Pilipinas si Atong Ang basado kaya sa huring lugar na pinagdumanan ni Ang iniyaon pa sa Pilipinas alagad may kahaluyan na subot. Nagtutubod ang PNP Chief na nasa Pilipinas pa man giraray ang puganting negosyanteng si Atong Ang poon kan iluwas kan korte an warrant of arrest nin huli sa patong-patong na kaso si Ang anda padagos-dagos na nagtatago-tago ngunyad. Mayo pa man nina na i-record ang Bureau of Immigration na nakaluwas na sa Pilipinas ang puganting negosyanteng si Atong Ang. Inot naman na ipinagpayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na sa indang namataan si Ang sa parte kan Cavite alagad digdi kanda padagos mada na pagbiberikipikar kana mga autoridad daina ini nahiling pa sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lalo nasyonal, formal nang nagtukaw bilang bagong Armed Forces of the Philippines AP Chief of Staff si Lieutenant General Antonio Navarrete. Sinagibo ka na sudma aldaw ka na Martes, Hulyo 21, 2026 ang turnover of command ni Navarrete kung saan digdi re-rebayan kani ang nagretirong si General Romeo Browner. Natapos na kaya ni Browner ang 3 taon na fixed term bilang AFP Chief. Pinanginutan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ceremony kay banana si Department of National Defense DND Secretary Gilbert Chodoro. Tinawando ni Browner ang sa iyang naging accomplishment kung saan digdi pinasalamatan kani ang gabus na mga pagiriba sa parte kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Sa payagman ni President Ferdinand Marcos Jr. naglalaom ining ipagpapadagos ni Navarrete ang mga magagayo na accomplishment na naginibuhan ni Browner. Kasabay kan bagay nini pinag-anunsyo kan DND na iriribay si Lieutenant General Donald M. Gumeranda ang presenting commander kan Western Mindanao Command Wismingcom na maribay kina Ferry o kina Fariti bilang commanding general kan Philippine Army. Ipinagpahayag asin isinalang sina Fariti kanda Pebrero 22, 1963 o 62 o pinangaki si Navarrete kan Pebrero 22, 1969 kung sa ina ana ama kaniya ang tubong Bani Pangasinan mantang an ina kani ang sarong paratukdo duman sa party kan Iloilo. Naglaog siya sa Philippine Army Academy kan 1986 o sa Philippine Military Academy kada taon 1986 asin nagtapos sa PMA Big Kislahi Class of 1990. Siya ang saro sa inot na officers kada 1st Scout Ranger Regiment sa 10th Infantry Battalion duman sa siyudad kana Zamboanga del Sur. Na i-record man ang manlain-lain ng mga assessment arog kan Armed Forces Joint Special Operation Group, Presidential Security Group kung saan digdi pinanginutan kani ang external security farman sa dating presidente na si Benigno Aquino III. Sa pahayag ni Navarrete na siniguro kani sa mga soldados na igwasinda nin pananagutan sa mga namamanwaan kung saan ipagpapadagos kani ang pagprotekta sa nasyon kan Pilipinas.
Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal an US Secretary of State yaon digdi sa parte mismo kan Pilipinas. Nasa Pilipinas ngunyada si United States Secretary of State Marco Rubio nag-abot sa Pilipinas si Rubio kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudba para mag-atender kan Association Southeast Asian Nation ASEAN Foreign Minister meeting. Pinagsabat siya ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton asin US Ambassador to ASEAN Kevin Kim pag abot kaniya sa pinaglulunadan na eroplano duman sa Ninoy Aquino International Airport duman sa siyudad kan Pasay. Nakatalaan na magpartisipar si Rubio sa Asia Summit sa Pilipinas. Hinot ng pinagpayag kaniya na bukas siya na makipag-ulay ki Chinese Foreign Minister Wang Yi asin Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Pwede mada na magkaigwanin bilateral meeting sa Quad na kinakabalian kan na India, Japan, Australia asin US sa pagbisita kani digdi sa Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, binatikos ni Senadora Ping Lacson saro sa mga pagiriba kaning Senator Judge na subuot nakakaapekto sa dalagan kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa sarong pahayag sa iyang X account dating Twitter kana sudma Hulyo 21 aldaw kan Martes, sinabi ni Lacson na kadakol sindang naintindihan asin digdi kapag matibay ang mga abogado gikan sa prosecution asin defense panel ang nagtataramba sa nasambit ng pagkakaigwanin na bista. Sering man ipinagpahig kani na nagiging bakong magayon ang dalagan kan pagdangog kapag may bupol na senador judge ana nagsisingit sa nasambit ng proceeding. Ang tataramo na bupol ang nagtutukdo asin nakapuko sa sarong tao na digdi mabagal magintindi asin maluya ang pagkaintindi o patal ang problema kapag may nag-entra na senador judge na bupol, nakakabubo na naman o nakakapatal, sabi kan senador. Dai naman ipinagpahig ni Lacson kung sisay ang senador judge na patal asin sinasabi kani sa iyang pahayag. Mantang nagpapadagos sa ikaduhang aldaw ang impeachment trial kasudba ni Vice President Sara Duterte kung sain nag-atubang ang huring testigo kan prosecution na si NBI Director Melvin Matibag para sa Article 4 kan impeachment complaint kan Vice Presidente. Day pa sa nanaloy, inaprobaran kan Senate President asin Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang pagpapaluwas nin subpina para man sa pagbubukas kan financial records ni Duterte asin kan sa iyang agum na si Abogado Manasseh Mans Carpio poon kan 2007 sagkod ng 2021. Ang patal na senador bistado na daanindo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagluwas sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte asin dumi naman na sa parte kan Netherlands. Kinumpirmar kan kampo ni Vice President Sara Duterte na sa presente dumi naman sa Netherlands o sa dahig si Sara Duterte. Iyan kasabay kan padagos kan ikatulong si manang impeachment
trial laban sa iya na pinagigibo duman sa Senado. Ini yao na dumanda sa parte mismo kanda The Hague, Netherlands. Sigun sa iyang defense team, ipinaaram na sa Vice Presidente ana naging desisyon kan Senate Impeachment Court na magpaluwas nin subpina para sa sayang financial record. Siring man ang record kan sa iyang agum na si Manasseh Carpio. Sinagbi kan tagapagtaram kan defense team, abogado Michael Pua, nadigdi nagpahayag lang ang BC na okay, you know what to do. Sabi ka na Vice Presidente, mantang ako yaon digdi sa Netherlands. Nainot nang pinag-anunsyo kan Office of the Vice President na nasa ibang nasyon si Vice President Sara puon paman kan Hulyo 16 sagkod na daang sa Hulyo 31. Sigun sa opisina kan Vice Presidente, personal an sa iyang biyahe duban sa Europa asin mayong ginamit na pundo kan gobyerno. Ang iba pang mga detalyes kan mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabanin karawat asin da barata lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research, outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matugang padagos-dagos kitang unyanda sa detalyes kanda sa tuyang mga barata na kitang unyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, nagpaluwas nin update si San Fernando Camarines Sur Mayor Tinda Danabar kasumpay kan mga lakdang kan lokal na gobyerno para manda matawan nina atensyon asin solusyonan mga problema sa supply kan tubig duman sa banwaan kanda San Fernando Camarines Sur. Sigun kay Mayor Danabar, nagsagibonin mga technical expert kana Metro Naga Water District MNWD na mga pre-assessment bilang parte kan 4-phase program para man sa rehabilitation asin liwata na pagpapagana kan Grijalbo Water Pumping Station na pinaglalauman na makakatabang sa supply kan tubig sa banwaan kan San Fernando, partikular na sa San Fernando Water Supply System. Sa pahayag inaprobaran na subuot kan nakalisa na aldaw kan Sangguniang Bayan ang resolution kan na Municipal Development Council para man sa reprogramming kan na nasambit ng pondo asin pagtagama kan pagbakal kan lorry kan truck para man sa SFWSS. Ipinagpahayag pa man ang mga kinakaipuan ng mga dokumentos para man sa procurement process kasabay kan na konsultansi para man sa isinagibong feasibility study na ubatong makapagduhol makapaglatag nin konkretong lakdang sa rehabilitasyon kan water system kan banwan kan San Fernando Camarines Sur. Sabi ni Mayor Danabar, may plano asin aksyon ang lokal na gobyerno tangani man na luway-luway na maresolba ang problema sa tubig asin pinagahagad ang pag-intindi asin kakaigwanin na pasensya kan mga residentes mantang isinasagibo
ang kinakaipuan na mga lakdang. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, mainit na pinagresbikan gobyerno lokal kan Banuan kan Pili Camarines Sur sa panginginot ni Mayor Marvic Bikbik Solano asin Mr. Alpon Jan Patu ang mga representantes na sinda Miss Glinda Dasco gikan sa opisina ni Senator Bam Aquino sa isinagibong Korte Sikul kasudma naging sentro kan pag-uurulay ang mga posibleng mga programa asin pakikipagtabangan makakatabang sa padagos na pag-asenso kan Banuan kan Pili Camarines Sur, obheto na sa mga inisyatibo na makapagadul nin mas kadakol na mga oportunidad asin serbisyo na papakinabangan kan mga tagapili. Padagos man na bukas ang gobyerno lokal kan Pili sa panginginot ni Mayor Marvic Bikbik Solano sa mga makabuluhan ng mga partnership na obhetong mapakaray ang kapakanan kan kada namamanwaan maisulong ang mas inklusibo asin-asinsadong komunidad sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga bareta, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet, kamin. Arestado ang sarong 40 anyos na parapatilak matapos na inimadakop sa gilibong bypass operation kan mga operatiba kan Police Station 5 sa Kalabaan kan Esplanade Road sa Barangay Tabuco, Ibisanaga. Ang suspect sarong 40 anyos, residente kan San Roque, Kamaligan, Camarines Sur, na kumpiska rin yan anong na hidden transparent plastic sa say na may laong kan pinagtutubulang Cebu. Sigun pa sa report na pag-araman na ang suspect may nailutang 2 kaso ng theft kan nakaaging mangal daw. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa labi lokal, bareta pa man giraray sa druga matarayong po mananadakop kan mga awan kan Philippine National Police sa pagiman kan Municipal Police Station. Anda sarong lalaking wanted sa kasong illegal possession of firearms and ammunition sa isinagibong manhunt operation bandang alas 12:20 ni pagkaagakan tudma ianda duman sa Banuan kan Pili Camarines Sur sa irarom kan panginginot ni Police Lieutenant Colonel Javis Napolis, ang acting chief of police kanda sinambit ng Banuan matrayumpo na isagibo ang manhunt operation nagresulta kan pagkakadakop kan suspect na si Atoy nasa tamang edad may agum kan Pili Camarines Sur. Ang pagdakop isinagibo sa paagi kan bisa kan mandamiento de aresto sa kasong illegal possession of firearms and ammunition sa irarom kan criminal case 84366 na pinag-issue kan Regional Trial Court Branch 23 digdi sa laog kan siyudad kan Naga. Ang asambit ng kaso tawanin rekomendasyon kan korte na pwedeng makapagpiyansa ang suspect sa kantidad na 20,000 pesos. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, nasa linya si Darrell Banyas. Darrell, kamin. Iba pang detalyes kan mga barata, matrayong puman na nadakop kan mga tapuan kan PNP Police Station digdi sa laog kan siyudad Canaga sa pagikan sarong waranta ang sarong wanted person dyan sa parte kan barangay kan Kararayan Naga City. Pinagbisto ang suspect lalaki na sarong 32 anyos asin mayagom sarong welder vocational graduate kan barangay kan Pakul Naga City. Nadako pa ang suspect sa bisa kan mandamiento de aresto na pinagpaliwas kan Korte Parmada sa kasong estafa and relation to Republic Act No. 10175 ang pinagapod na Cybercrime Prevention Act of 2012 asin estafa and relation to Section 6 of Republic Act No. 10175 ay inirekomendang piyansa ang korte sa kantidad na 30,000 pesos sa kada sarong kaso kaya 60,000 pesos ang piyansa na dapat itao kan suspetsado para sa saiyang
temporaryong libertad. Balikan ta ninya magali ki Daryl Banyas. Daryl Kamin. Nakabali si Camarines-Sur 5th District Representative Migs Villafuerte, 1st District Representative Hori Bata, as in 2nd District Representative Luigi Villafuerte sa mga top performing as in most trusted district representatives sa nasyon base ni sa enot na quarter kan 2026 survey kan RPMD Foundation Incorporated. Sigun sa resulta kan independent as in non-commissioned Busis ng Bayan Index of Governance, nag-record si Congressman Migs Villafuerte ng 82.58%, 82.55% man na untrust as in 82.61% na performance rating. Rason tangarig na makaiba siya sa ika-6 na national tire kan mga pigmimidbid na mga kongresista. Mientras tanto nakakuaman si Congressman Hori Bata ng 81.23%. Kabali naman ang 81.18% na trust rating as in 81.27% na performance rating. Mantang si Congressman Luigi Villafuerte nag-record din 81.06% na may 80.93% na trust rating as in 81.18% na performance rating. Parehas sinda kabali sa 7th National Tire kan listahan. Paliwanag RPMD na ang mga pigmidbid na mga congressman inisaro ang pig-opig hingutuhan ni kan sa diring mga nasasakupan base sa tulong mayor na pagsukol ang legislative performance, district representation as in constituent service, antes man na isa-erarom sa national assessment. Ginibo ang survey kan Abril 2026 kung saan nagbali ang 5,000 na mga rehistradong botante sa Lambang Rion gikan sa Manilain na level kan na sosyudad. Sigon sa RPMD ang survey, igwain nini na 1% margin of error sa 95% confidence level. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ang pagtutok kan Naga City Police Office asin pagdakop sa mga kulurom na mga bihikulo sa laog kan siyudad Kanaga. Alagad, tataw kan na uro aldaw na pagrurunda kan na mga tawan kan na PNP patrollers, kaibanan ang tropa kan na PSO asin man na LTO para mada magmonitor kan na mga nagagamit kan mga kulurom na mga bihikulo. Digdi sa saro pa lang nalulunadanda ana naka-impound sa parte mismo kanda Philippine National Police o PNP. Paliwanag ni Police Colonel Elmera Azores kapag nadadakop ana o nakakadakop ana PNP sa saro subuot asin saro-saro man na nagiiwas ana mga ini. Nuli kaya na naggibunin panibagong estratehiya ang Naga City Police Office para man sa pagpapatibay kan sinang operasyon kontra kulurum digdi sa laog kan siyudad Kanaga. Tinawan doon ka na sambit ng opisyal and Interagency Task Force ang magpapadagos-dagos sa sindang kampanya kapag dakupa kan mga kulurum na mga bihikulo para sa ligtas na paggamit kan tinampo asin na mga motorista. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Isinagibo ang meeting kan barangay rehabilitation workers, mga presidente kan PWD Association asin man kan Philippine Federation of Persons with Special Needs, kaibanan ang acting PDAW head Winhil Mina Garcia asin man ilang parte kada padagos na pagpapakaray asin pagpapakusugan mga programang serbisyong nakatagama para sa person with disabilities PWDs duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Kasabay ka na sambit ng pagkakaigwa kan na meeting iyo anda pagsumpa o oath-taking ceremony kan mga bagong mahilir na mga opisyal kan Federation of Persons with Special Needs. Pinanginutan ni Mayor Marvic Bikbik Solano sa iyang minsay pinagpahig kan alkalde anda bilog na suporta kan Banwaan kan Pili o LGU Pili sa mga programa nga nagtutulod sa kapakanan karapatan asin
kapakanan kan mga person with disabilities. Tinawandun kani ang importansya kan pagkakasararo asin na aktibong pakikipagtabangan kan kada sektoris tanganing maisulong ang sarong marhay asin may malasakit na komunidad. Ang nasambit ng mga bagong opisyal at pinapamayuan kay Presidente na sinda Liberato Di Maiwata, Vice President Sherwin Nacarius, Secretary Caroline Chavez, ang Treasurer si Victor Samar, Auditor Marivic Hubin, Public Information Officer Eileen Canon, and Business Manager si Rusi Ferrer Manche Rabacal, Sergeant at Arms Larry Bungalos, asin ang Muse si Angela Dig. Padagos na pinagsusulong kan lokal na gobyerno kan pili, kaliderato ni Mayor Marivic Bikbik Solano ang mga programang nagdudul nin pantay na oportunidad asin seguridad, mas maray na serbisyo para sa gabus ng mga sektoris kanda grupo kan person with disabilities. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata kitang unyanda mga tugang sa satuyang barata unyanda sa bareta pakitang unyanda mga tugang barata lokal paman Giraray. Anda grupo kanda First Camaridisura Mobile Force Battalion anda nakipag-partner padagos na pagsulong kan kaligtasan karahayan kan komunidad aga sa gibuan mga tawan kan Camaridisor First Provincial Mobile Force Company sa panginginot na ni Police Lieutenant GC Abila Portugal bilang team leader, asin iyan sa iraron ni Police Lieutenant Colonel Joseph Abil Harabiho, Force Commander, sa pagbugtak kan mga street light duman sa barangay kan Tabyuda del Gallego, Camaridisur. Isinagibo ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan Municipal Engineering Office sa panginginot ni Engineer Fernando Luho Jr., Municipal Engineer, asin na suporta kan sanggunian barangay sa liderato ni Barangay Kapitan Ofelia L. Mendoza na bita ang street light na nagaabot sa 200 na mga metrong patikan na tinampo. Kabali na ang sarong electric pole na may 5 ilaw. Tangani man na mapakaray asin maging maliwanag ang nasambit ng lugar para bakong peligroso sa parte mismo kan mga biyahero asin makalikay sa aksidente kung in kaso nagbabiyahe nin banggi. O beto ka na sambit ng aktibidad mapakaray ang kaligtasan kan publiko, mapakusog ang pagmati kan seguridad kan mga residentes makatabang sa pag-iwas sa mga aksidente asin krimen, sa paagiman kan malinaw na visibility para man sa mga motorista asin ba pang nagagamit kan tinampo. Padagos ang pakikipagtabangan kan Camaridisor First Provincial Mobile Force Company sa mga lokal na gobyerno asin komunidad sa pagpapasulod kan mga programa na nagsusulong kan sarong ligtas maray asin matuninong na komunidad. Pangatugang niyan ng katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan na si Stephen Pabi sa mga tugang. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba, mabalos kan sa idong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:06. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal.
sa barata sa lado lokal, 6 milyones pesos na kantidad ni resibikan na LGU Baaw Camarines Sur. Skills and livelihood training mapadapit man sa peace processing na isa nagibo sa banwaan kan si Pukot Camarines Sur. Pagtugang na Congressman Migs Villafuerte asin na Congressman Luigi Villafuerte suportado ang 1 bilyon na kadagdagan na fuel subsidy para man sa mga parauma asin man mga parasira. Sa iba pa nga detalyes kan mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, opla na sita padagos mana na pinapakusuga ang presensya kan mga autoridad. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata na kita ngunyada sa lado lokal, magkatuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR digdi sa Bicol, kaibanan ang Department of Labor Employment DOLE sa pagpapaiwas kana suporta sa kabuhayan kana mga parasira asin na mga parauma gikan sa banwaan kan Calabanga Camarines Sur. Tigdi na pabali ang 25 miyembros kana mangiring Farmers and Fishery Folk Association gikan sa nasambit ng banwaan. Iyan bilang tabang sa indang hanap buhay duman sa mga advantage sa displaced workers utupad program kana Department of Labor Odul na nagapuon pa man kanda nagatalikod na daw asin iyada matapos sa kudang pizza 11 kana bulan kana Agosto 2026. Inot na nga nakapagsagibonin orientation ang BIPAR Bicol sa paagiman kana balik sigla sa Ilog at Lawa Basel program katabang ang Provincial Fishery o Fisheries Office kana probinsya kan Camarines Sur. Sa kada beneficiaryo maresibin in 13,650 pesos bilang tabang pinansyal karibay ang nagkapirang aldaw na pagtrabaho sa irarum kan programa kung sa kabilugan na 341,250 pesos ang naitagamang kantidad para sa gabus na mga beneficiaryo sa paagi kan pinagapod na tupad programa. Matatawan ni atensyon ang mga beneficiaryo kan temporaryong kabuhayan na mantang pinagsusuportaran ang mga objeto kan Basel program sa paagiman kan mga
trabaho asin nakapokus na rehabilitasyon sa pangangaipo kan pag-ataman kan salug asin man kan mga katubigan o beto kan inisyatibong ini na mas pang mapakusugan kabuhayan kan mga benepisyaryo mantang aktibo nindang pinagaproprotiran asin ibinabalik ang mismong kahayan na asinyaman kan tubig takbang sa saindang komunidad. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakita mo kada sa lado lokal na karesibin ni naabuton sa 30 mga parauma nina mais gikan man sa parte mismo kan Banwan kan Batu Camarines nina fuel subsidy na nagkakantidad 3,000 pesos gikan sa Department of Agriculture na isagibo ana pagdul kan fuel discount cards duman sa Batu Municipal Cover Court na pinapamayuhan kan Municipal Agriculturist na si Hector Llagas anda sa resibing 3,000 pesos na fuel subsidy kan mga parauma pwedeng maibakal ng krudo asin na gasolina sa mga accredited na mga gasoline station kada sa indang Banwaan duman sa Banwaan kan Batu Camarines digdi temporaryo manda na ipinagpahayag sigun kikorn na Program Regional Coordinator Engineer Amabil Bombasi riktang ibinaba sa mga municipal asin city agricultural office ana fuel subsidy o fuel discount card para man maitao sa mga kwalipikadong benepisyaryo kanda mga parauma. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Nakatalaan na makaresibin ng tigsararong standpan an 198 na punong barangay sa Katulong Distrito kan Camarines Sur bilang parte kan inisyatibo ni Bukal Pol Rapado Manaog. Sigun kay Bukal Manaog, katuyuhan kan pananao na makapagtao ng danggang suporta sa mga barangay asin makatabang sa pagpakarahay kan mga pasilidad na ginagamit sa paghatod sa ning serbisyo sa sendang mga nasasakupan. Kabali sa programa ang kabus na 198 punong barangay sa 3rd District kan Camarines Sur. Palagos pa man at tutulod ni Manaog. Anman iba-ibang programang naglalayo na suportaran ang mga barangay asin pakutugon ang paghatod ng serbisyong pampubliko sa sakop nindang distrito. Para sa BBC News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, formal nang na-turnover ang San Francisco Pump Irrigation System sa Northern Canakman Farmers Irrigators Association Incorporated, NASIPIA. Gikan na sa Canakman Camarines Sur o beto kada sinambit ng proyektong ini masiguro ang dagos-dagos na supply kan tubig sa mga umahanda sa nasambit ng Banwaan para mada mapalangkaw ang kalidad kan sa indang ani sa sinambit na lugar. Mismo ang National Irrigation Administration niya Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio Janda de Vera anda nanginot sa sinambit ng aktibidad kay bahan si Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Ligacion asin bada ada iba pa na mga pag-iriba na kung sain kay banan man ang Camarines Sur Provincial Office digdi sa parte mismo kana nasambit ng lugar pinaga-representar kana niya Bicol ang Department of Agrarian Reform Dara Local Government Unit mga opisyal kana NASIPIA sinman benepisyaryo kan mga parauma pinaga-lalauman man anda pangangatapan sinman na mapakinabangan ang irrigation system sa formal na pag-turnover kani sa parte kan gobyerno kan NASIPIA. Ini para man masiguro anda pangangataman kan serbisyo kan mga parauma sa paagi kan proyekto pinaglalauman na makakatabang ini sa pagpapalangkaw kan ani asin mas magayon na kabuhayan na asin na maglalatag nin food security sa parte kan komunidad kan Bicol, partikular na sa parte kan Canakman Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lokal na sa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Nakatalaan representar kan Baaw Children Youth Choir
ang Pilipinas duman sa Taipei International Competition nagigibuhon sa Hulyo 27 hasta Agosto 2 duman sa Taiwan. Antes ang sainang paghali, personal na nagkapaghilingan ang grupo kay Camarines Sur 5th District Representative Mix Villafuerte. Sa sainang naging paghirilingan, nagkaigwanin na maugmang musical collaboration kung sain sarabay nindang kinanta ang kantang Dancing Queen kan ABBA. Si Representative Villafuerte ang nagserbing lead vocalist mantang backup singers iyo man ang mga miyembro kan choir. Ipig-harassment kan kongresista sinabit ng performance sa sarong Facebook post na nag-ani nindakol na positibong komento at in good vibes gikan sa netizens na naghanga sa iyang pagkikipag-sabay sa mga aking mga parakanta. Nakatalaan magpasiring o maglayog ang Baao Children Youth Choir pasiring duman sa Taiwan tangarig representara nasyon sa prestiyosong International Choral Competition. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ibabang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas pang pinagigbitan kan na Camarines Sur PNP ang mga eskwelahan sa pagdulnin seguridad. Ay pita na seguridad kasumpay ka na mga estudyante nga nakuananin na badil sa laog mismo ka na eskwelahan. Partikular na duman sa Banwan kan Tinambaka, Camarines Sur. Pinapakusumpa ka nagkapira nga mga kanda autoridad asin mga eskwelahan sa Camarines Sur. Ana sa indang seguridad mga lakdang. Asudod naman kan insidente kaanda sarong estudyante sa Tinambaka na nakuananin badil sa laog mismo kan eskwelahan. Sabi kan na pinpidigdi sa laog kan na probinsya ning Camarines Sur napugulan ang mga posibleng insidente kan mga kariribukan karasan ninuli kan na amay na mga aksyon kan na mga autoridad duman sa San Jose National High School sa parte mismo kan Rodriguez National High School sa Pili, Camarines Sur. Agagamit ng unyanin metal detector tangani mana inspeksyonon ang mga bag kan mga estudyante asin da bisita antes na makalaog sa eskwelahan. Dakulang tabang sa parte kan San Jose National High School asin Rodriguez National High School duman sa Banwan kan Pili, Camarines Sur ang pagkakaigwa kan metal detector tanganing digdi aramon ana mga baga asin gamit kan mga estudyante asin mga bisita. Temporaryo man na pinagkukumpiska ang mga gunting asin bapang mga matatarom na mga bagay asin binabalik matapos ang klase. Digdi nagagamit man na ang mga eskwelahan kan pinagaapod na two-way radio para man sa mas marikas na koordinasyon sa oras kan emerhensya dyan sa Banwan kan Pili, Camarines Sur. Sigun sa mga school head gikan sa Maintenance and Other Operating Expenses MOOA ana ipinagbakal kan security equipment asin na pagdadagdag kan security personnel nangapudan man sinda sa mga magurang na bantayan an sinda mga aki antis asin matapos ang klase tanganing nga digdi magdanay ang kaligtasan sa laog asin luwas kada eskwelahan. Iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nagnumraan asin binistos bilang valedictorian kan Philippine Merchants Marine Academy PMMA sa lighirang class of 2026 midshipman first class Mark Owen S. Trilles sarong Philippine Coast Guard Scholars tubong tagaduman sa Banwaan kan Tigawon, Camarines Sur. Alumnus kan San Rafael National High School SRNH matapos napanginutan kani ang maabot sa 327 na nagtapos sa seremonya kan pagtatapos na ginibo sa PMMA Grandstand sa San Narciso, Zambales kan nakalis na aldaw. Duang bisis na dain na si Bisi Trillanes o duang bisis na dain na ako si Trillanes sa PMMA entrance examination antes dagos makalaog sa akademya sa iyang ikatulong pagpupurbar sa tao ka na mga day pagtrayumpo kaniya nagtapos siya bilang
valedictorian o nanginot sa saindang klase. Nagtapos si Trillanes kana sa iyang Science, Technology and Engineering STE program sa Junior High School as in Science, Technology, Engineering and Mathematics STEAM strand sa Senior High School. Kana SRNHE antis naging scholar kana Philippine Coast Guard sa PMMA. Sa iyang valedictory address, tinawan doon ni Trilles na ana mga dai pagtrayumpo o mga kabiguan ang nagserbing dalan tanganing lalo pa niyang pakarayon na iporsigian sa iyang paglalapigot sagkod ng makamtan ang trayumpo. Tinawan doon kani na ana artikan kabiguan anda bakong katapusan kanda paglalakaw asin tunay na lider nagbunga sa pagdisiplina, pagpapakumbaba asin pananagutan sa katatagan asin kinakaipuan na ipagpadagos. Nagpaabot man ninda pagbati ang komunidad kana SRNH sa kabalinaman ang liderato kana mga paratukdo asin kana lokal na gobyerno duhol nina onra sa parte ni Trillanes. Sa sarong payag tinawan doon digdi ang trayumpong ini magiging panalmingan kan hobenes kung in kaso nabigo sa primerong pagkakataon kinakaipuan na dapat iporsigi ang sa indang mga ambisyon o pangiturugan. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Personal na pinagresibi ni Bao Cabarredisura Mayor Jeep Bisenyo anaabuton sa 6 milyones pesos na kantidad kan presidential assistance to barangay sa irarom kan pinagapod na Socius Civil Project Fund kan opisina kan presidente na si President Bongbong Marcos. Ang 6 milyones pesos na kantidad tagama sin bilang suporta sa mga programa na isinsulong kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Bao Cabarredisura sa paagiman kan tabang kan opisina kan na presidente. Anasambit ng tabang anda pagbabaranga-bangaon kan 30 mga barangay kada munisipyo kan banwaan kan Bao Cabarredisura kung sain an kada saro sa 30 barangay makakaresibi nin 200 pesos na kantidad araman sa saindang mga programa o mga proyekto. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal nagpasayrarom sa Skills and Livelihood Training of Peace Process ang 28 mga miyembros kanda binaanda Sipukot Fishery Folk Association na pinaggibukan na kalis na aldaw duman sa barangay kan binaianda Sipukot Camarines natukar sa nasambit ng training ang mapadapit man sa importansya kanda konsepto kan pinagapod na food safety and property fees handling prior to fees processing bilang pagpipreparara sa tamang pagproseso asin value adding kan sa indang mga nagkadarakupa na mga sira. Apuera kayan nagkaigwaman kan pinagapod na hands-on demonstration sa pagsagibo kan bottle sardines and oil bangus deboning asin bagoong making kung sa ina mismo ana mga partisipanti naggibo kan kada lakdang sa pagproseso kana sambit ng produkto mantang bilang kadagdagan na suporta sa asosasyon na itaw kan Fishery Post Arbisa and Marketing Section ana mga kitchen utensils bilang starter kits asin na magagamit kan mga miyembro sa paggibo kan mga produkto sa saindang
no danda sa nasambit ng training asin pagpapaasenso kan sa indang kabuhayan. Sa paagi ka nasambit ng programa padagos ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Bicol sa pagpakusog kan kakayahan kan mga parasira asin na fishery organization para man makabgibo kan mga ligtas di kalidad na mga produkto na makakatabang sa partibismo kan sa indang mga kabuhayan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Ana revenue code iyo ana saro sa padatulan kanda lokal na gobyerno kanda batwaan kan na ragay kamaredusura anda maraya na pamamahala ang nagpupuo sa tamang pulisiya. Isinagibo ang revenue code revenue tanganing masiguro anda mga ordinansa nagdadanay asin na patas sa sigunian kay Mayor BGH Oribata anda banwaan kanda ragay kamaredisur. Sigun sa alkalde, napapanahon ang tunay na makakatabang sa padagos na pag-asenso kan banwaan kan ragay. Obhato kani na magkaigwanin maray na sistema asin na mapapakinabangan bako lang kan lokal na gobyerno kan banwaan kan ragay kundi kan gabos na mga namamanwaan kan sinambit ng banwaan sigun kay Mayor BGH Oribata. Nagtutubod kaya ana alkalde kan banwaan kan ragay nasa paagi kan maingat na pag-aadal bukas anda pagtukar asin digdi kasararo sa paghiro mas mapapakusog ang mga programa na magdadara ning kadakol ng mga oportunidad asin mas magagayo ng mga serbisyo para sa komunidad sa padagos na pag-asenso asin an padagos na kaugmahan sa banwaan kan ragay Camarines. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, magtugang na Congressman Migs Villapuerte asin Congressman Luigi Villapuerte suportado ang 1 billion pesos na kadagdagan na fuel subsidy para man sa mga parauma asin mga parasira. Digdiya, pig-umaw ni Camarines Representative o Congressman Migs Villapuerte asin Congressman Luigi Villapuerte ang prosopesto kan Department of Agriculture DE na magtagama ning kadagdagan na 1 billion pesos para man sa fuel subsidy kan mga parauma asin mga parasira tangani manda na matauanin solusyon ang epekto kan padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo sa laog kan na sa indang produksyon. Sabi ni Congressman Migs, dakulang tabang ang dagdag na pundo urog na sa mga parasira na nagaabot sa 60% sa gunang 80% kan sa indang income na papaduman sa gastos kan krudo. Ninuli kani kadakol ana nagbabawa sa nina oras asin aldaw sa pagsisira tangani sa naman na makatipid. Tinawan doon man ni Congressman Luigi Villapuerte na tama ana prosopistong advokasya ni Speaker Faustino D. Tercero na pakusugon ang sektor kan agrikultura asin man mga parasira tangani digdi maparani asin mapadakol ang supply kan pagkakan. Sinabi kaniya kabilang paman sa mga parasira ang pinaka sinasabing tiusa na mga sektor na may nagkapira pa nga mga nag-i-income sana nin 90 sa gunang 170 o 130 pesos ang kada aldaw. Tinawan doon ka na magtugang na Congressman Migs Villapuerte asing Congressman Luigi Villapuerte ana pagpasar kan House Bill 3388 asin ana pantawid pambangka programa na magduduhon nin 1,000 pesos kada bulan na fuel voucher sa mga municipal Fisher Pork asin automatikong magpaparecord sa sainda sa PhilHealth. Basado sa datos kan BFAR, may 2.3 milyon na rehistradong mga parasira sa intirong Pilipinas asin yan abus
sa isip kan magtugang Congressman Migs Villafuerte sing Congressman Luigi Villafuerte na matabangan para maiangat ang sa indang pagbuhay. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department. Nakaibanan ta dyan Sir Stephen Favis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba mabalus kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.